So sige po, simulan po natin ang gabing ito sa pananalangin. Hallelujah. Tayo pong lahat ay dumako sa pananalangin at atin pong ibigay, isuko sa Diyos ang lahat ng mga meron po tayo, ang lahat ng ating mga daladala. Hallelujah. Pinupuri ka namin, aming Panginoon, sinasamba, dinadakila, at patuloy naming itinataas ang iyo pong pangalan. Ang pangalang pinakamaganda, kamangha-mangha, at pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. We call upon your name. We call upon the name of Jesus. Mga kapatid, sa oras po na ito, pwede po ba tayong tumawag sa pangalang Jesus? Can we just declare and speak the name of Jesus? Just say, Jesus, I need you. Jesus, I need you. Jesus, I want more of you. You are all I need. You are all I want. You are all I desire the most, O God. Jesus. There is none like you, Lord. There is none like you. Sa iyong pangalan, ang lahat ay luluhod. Sa iyong pangalan, ang lahat ng labi ay magsasabi, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Hari. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang tumubos, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Kayo po ang namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At wala na pong ibang mas dadakila pa sa iyong ginawa, Panginoon. Kaya sa gabing ito, nandito po kami nagpapakumbaba, nagpapalinis, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Dalisayin mo ang aming mga puso. Dalisayin mo ang aming mga isipan. Dalangin ko po, dakilang Diyos, na ngayong gabing ito, hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo. Ano man pong pagkakasala, ang aming nagawa, linisin mo ang bawat isa. Damitan mo kami ng iyong kabanalan at ng iyo pong katuwiran. Nang sa gayon ay maliwanag po naming maunawaan ang lalim ng iyong salita, Panginoon. Ano man po ang pangangailangan ng aking mga kapatid, Panginoon, na nandito, Lord, meron dito may mga sakit at karamdaman, mag-minister ka sa kanila. Meron dito, Panginoon, na may mga broken relationship, Lord, mag-minister ka sa kanila. May mga tao dito na naghihintay ng iyong pangungusap, Lord, Holy Spirit, minister unto them, Lord. O may mga tao rin po dito na lubos-lubos ang kanilang pasasalamat. Mag-minister ka rin po sa kanila, Panginoon. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais pa rin namin ay purihin ka, mahalin ka, paglingkuran ka, Panginoon. Anumang panahon ng aming buhay, pipiliin naming magpuri at sumamba sa iyo, Panginoong Diyos. So tonight, Lord, as we have our devotion, as we have our crossover, Lord, I pray, Lord, samahan mo po kami, wag mo po kaming iiwanan, Panginoon. Hawakan mo ang bawat isa, Lord. I rebuke, Panginoon, ang spirito ng kaaway, spirito ng antok, spirito ng kawalan ng ganang mag-aral ng salita ng Diyos, spirito ng katamaran. Hindi namin kayo wini-welcome sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, we rebuke you. In Jesus' name. At hayaan mo ngayong gabing ito, magkaroon po kami ng desire, ng malakas na pangangatawan, ng
matalas na kaisipan, gising na gising kami, Panginoon, na magdedeklara at mag-aaral ng iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. At magpadala ka pa ng maraming mga tao, ipaalala mo, ipakita mo sa lahat ng mga members of our community, maging sa lahat ng mga first-timers na meron kaming gawain ngayong madaling araw, hating gabi po na ito, Panginoon. At patuloy, Lord, Banal na Espiritu, inaanyayahan ka namin. You are welcome, Lord. You are welcome in our midst, Lord. Hindi lamang po kami basta mamamotivate, kundi tuturuan mo rin po kami. Kung ma-offend kami, kung masasaktan kami, so be it, Lord. Kung ito naman po ang magtuturo at magbibigay po sa amin, Panginoon, hallelujah, ng tamang pagdidisiplina, so be it, Lord. Lord, allow us to carefully obey your word, na hindi namin makalimutan, Panginoon, ang nais mo, ang mga gusto mong magawa namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ako po na magbabahagi ng iyong salita. Lord, ikaw po nakakaalam ng aking puso, ang laman ng aking pong isipan, ang lahat-lahat sa akin. So, God, I pray, anoint me, anoint my lips, Lord. Lahat ng mga salita na lalabas sa aking mga labi ay mga salitang pinahihintulutan mo lamang, Panginoon. Nawa po, O Diyos, may mga buhay na mabago, may mga buhay na gumaling, may mga buhay na mapagpala ngayong gabing ito. At hindi matatapos, Lord, ang aming gawain na hindi namin nararanasan ang kakaibang kilos at galaw mo sa gabing ito. Salamat, pinagkakatiwala na po namin sa iyong lahat. Maghari ka ngayon at magpakailanman. To God be the glory. Bless us. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God, and praise God. God is good all the time, and all the time, God is good. Muli po, magandang gabi sa bawat isa. Yan, nakwento ko na kanina kung ano nangyari sa akin, pero alam niyo po, I praise God for His protection. Nag-semplang sa motor, pero walang kahit na anong gasgas, walang pasa. Okay, pero tingnan natin bukas kung ano magiging pakiramdam ng aking hita. But I'll let you know. Amen. Okay lang po, Tita Marlene. Praise God po sa kabutihan po ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon. Salamat din po sa inyong mga prayers. For sure, no? Yung prayers po nating lahat ang talagang nag-iingat sa atin. Amen. Salamat po sa Diyos. Kasi walang nangyaring masama sa akin. Walang kahit na anong sasakyan na dumaan. Ako lang mag-isa. Nung time po na nag-slide yung motor kanina. And I thank God for His protection. Actually, right after kong mag-semplang, alam nyo ba na nakipagkape pa ako dun sa mga kaibigan ko. Ganong level. Kasi wala akong naramdaman eh. Kaya wala talaga akong naramdaman. So nagkape pa kami. Kwentuhan, ganyan. Kaya salamat po sa inyong mga prayers. Very effective po ng panalangin. Amen? So i-welcome natin lahat ng mga first-timers. Sino po dito ang mga sa unang pagkakataon ay naka-attend ngayon? Strong yarn. Sino po dito yung mga first-timer? Can you type me in the live comment po at kung saang lugar kayo nanonood? Ayan. Sino po ang mga first-timers? New followers po natin sa atin pong live devotion. Type me at kung saang lugar po kayo nanonood. Yeah, I miss you rin po, Tita Marlene. Magandang gabi po sa ating lahat. Hello, Ate Mary Rose. Second time sa crossover. Nice. Meron ba dito? Ayan, na-miss to. Hello po, Ate Agatha. Magandang gabi po. Ayan, si Randy Ikaw from La Paz, Tarlac. Si Sir Noy from Pasig, Iloilo. Hello po. Si CJ, first time. Magandang gabi po sa inyong lahat. From Pampanga. Hello. Arbil, hello. Ayan. Amen, Melbourne. Amen.
Ayan, ngayon na lang daw ulit naka-attend si Yuki. Praise God. So, sige po, i-welcome natin lahat ng mga first-timers po natin ngayong hating gabi po na ito. Palakpakan natin si Lord. Yan. So, i-welcome natin lahat ng ating mga first-timers. At ngayon po, magde-devotion na po tayo, dire-diretso na po tayo, at diretso na rin po tayo sa atin pong crossover declaration. Praise God. So ngayon po ay nasa Genesis chapter 50 na po tayo at ito po ay ang last chapter. Saktong-sakto, no? Last chapter tapos crossover, no? So ito po ay pagpapaalala siguro sa atin ng Lord na meron palaging new beginnings. No? Meron palaging new beginnings sa atin pong Panginoon. May mga bagong pagsisimula. Amen po ba? Siguro kung last 2025 to 2026, meron tayong mga New Year's resolution na parang hindi na natin nagagawa ngayon. Siguro pwede natin i-refresh ang atin pong isipan. Meron pang pagkakataon. Kung nagplano ka na, gusto ko mag-diet, gusto ko na mag-ayos ng katawan, gusto ko maging physically fit ngayon 2026. Pero ang dami mong kain ng January, ng February, ng March. At ngayong March 8, pwede pa natin simulan ulit. Amen? Pwede pa tayo magsimula ulit. Kung dati gusto mo ng ganito, gusto mo magkaroon ng ganitong activity, magsimula ng ganito, kaso hindi nangyari, pwede pa rin ngayon. Amen? Pwede pa rin ngayon. So ngayon pong gabing ito, Genesis chapter 50, ang title po ng ating magandang gabi po. Ang title po ng ating pag-aaralan is God Turns the Story Around. Yan. God turns the story around. Genesis chapter 50. Yan. So, meron pa, di ba? Pwede pang i-turn, pwede pang magbago ang kwento ng ating mga buhay. Like kung ang sinasabi sa inyo hindi pa tapos si Lord. God is not finished yet sa ating buhay. Kung naging pangit po ang ilang kabanata ng libro ng ating buhay, sa mga susunod, patuloy po itong pagagandahin ng ating Panginoon. Ang Genesis chapter 50 po, mga kapatid, is the final chapter sa book of Genesis. Hello po, Ate Cool Heart. Magandang gabi po. Yan. Timing yung title. Amen. So, ito na po yung final chapter ng Book of Genesis. Namatay na po dito si Jacob. Okay, wala na si Jacob. At ngayon po, ang kinatatakutan ng mga kapatid ni Joseph ay nagsimula na. Bakit? Kasi po, alam niyo na yung ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya. So, iniisip ng mga kapatid nila, ni Joseph, na, naku, patay na ang ating ama. Baka maghiganti sa atin si Joseph sa lahat ng mga masasamang bagay na ating ginawa sa kanya. So, they remember what they did to Joseph years before. Ano ba yung mga ginawa nila? Pinagbenta. Hello po, Pisces. Hello po. Hi, Faith. Binenta nila. Di ba nagsinungaling sila sa kanilang ama? Thank you po, Ate Cool Heart. God bless po. At ito pong ginawa ng kanyang mga kapatid ay nagdulot po ng, for sure, ng sugat sa kanilang kapatid na si Joseph. And now, napatay na ang kanilang ama na si Jacob, iniisip nila na baka maghigante itong ating kapatid na si Joseph. But you know what? Joseph responds with one of the most powerful statements in Scripture. At mamaya po, makikita natin yan. Hi, Claire! So, ang insight dito po sa Genesis chapter 50, ang Genesis po ay magtatapos sa isang mensahe ng kapatawaran, pagtitiwala sa Diyos at ang dakilang layunin ng Panginoon. Alam niyo po, si Joseph, meron siyang right. Meron siyang maraming rason
para maging bitter, para magalit. He was betrayed, he was abandoned, he was falsely accused. Sino po dito yung mga na-betray na? Sino po dito yung mga inabandon na? Sino po dito yung mga naloko na? Sino po dito yung mga na-falsely accused? May injustice ka ba na naranasan? Parang feeling mo ba unfair yung nangyayari sa buhay mo ngayon? Si Joseph, ganun siya eh. Ganun na mismo ang kanyang naranasan. Yet, instead of focusing on what people did to him, Joseph focused on what God was doing through it. Alam niyo po mga kapatid, ano bang tinitingnan mo kung bakit ka nasasaktan ngayon? Baka kasi ang tinitingnan mo yung nangyari pa rin in the past. Bakit hindi mo tingnan ang magagandang ginagawa ng Panginoon ngayon? Baka kaya ka bitter pa rin hanggang ngayon kasi hindi ka maka-move on doon sa mga bagay na nangyari in the past. God bless you, Kati Sassy. God bless po. Ngayon, si Joseph, pinagtaksilan, inabandon na, inakusahan. Pero saan niya nilagay ang kanyang pananaw at pagtingin? Sa Diyos, na naniniwala siya na merong ginagawa ang Panginoon. Merong ginagawa ang Diyos. Kahit ang pangit ng nangyayari. And this last chapter po, ang Genesis chapter 50, ito po ay magpapaalala sa atin that God can take painful seasons and turn them into something meaningful. Alam ko merong mga tao sa atin ngayon na nasaktan. Siguro hanggang ngayon ay nasasaktan. Marami sa atin dito. Pero ang reminder ngayong gabing ito, God can take painful seasons and turn them into something meaningful. Amen po ba? Lahat ng rason siguro meron si Jose para magalit sa kanyang mga kapatid. Lahat ng rason pwede niyang sabihin. Pero napakaganda ng ginawa ng Panginoon kasi nakita natin sa istoryang ito na may plano ang Diyos. Nauna lang si Jose. Kailangan niya talagang dumaan sa sakit, pasakit at paghihirap na iyon. Kanina may nag-chat. Ano ba to? Motivational lang ba itong ginagawa natin? Itong devotion natin? I would say yes. Ba't siya nakaka-motivate? Di ba gusto nating sabihin sa mga tao, di ba? I-demotivate sila. I mean, the Word of God will teach us, will motivate us, amen, will encourage us, will correct us, and will transform us. Pwede ko kayong turuan na pwede ako mag-share ng gospel na sasaktan ko kayo lahat. Pero, ang tanong ay, may magbabago ba sa atin? May magbabago ba? Kasi, para sa akin lang po, ang tunay po na paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon ay pagtalikod talaga sa mga kasalanan at pagkakaroon ng bagong buhay sa Panginoon. God can take painful seasons and turn them into something meaningful. Sabi ko nga po mawawalan ng saysay itong ginagawa natin kung walang nababagong buhay. I mean, I can share, I can teach the gospel. Pero kung walang nababagong buhay,
kung walang nanunumbalik sa Panginoon? May sense ba? Pwede ako magturo dito sa TikTok eh. Pwede ako magturo dito buong araw. Pero kapag walang nanunumbalik na kaluluwa sa Panginoon, may sense ba itong ginagawa ko? And I praise God kasi po, every time na nagde-devotion po tayo, mayroong mga taong dinadala ang Panginoon dito. Minsan nga hindi naman natin kailangan ng pangangaral eh. Minsan ang kailangan natin, maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos. Maramdaman natin na mayroon palang mga taong kagaya nila na may pinagdadaanan din pero pinipiling magpatuloy. May mga tao pala, actually I have the reason na sasabihin ko sa inyo na, uy, pahinga muna kasi nag-semplang ako kanina eh. Kasi masakit yung ano ko. Like, I have the reason to do it, di ba? Pero sabi ko nga po, mas nangingibabaw na hindi eh, may mga taong umaasa. May mga taong naghihintay at may mga tao na pwedeng dalhin dito si Lord. Hindi ko alam kung sino ang mga pwedeng dalhin ni Lord dito na may pinagdadaan ng matitindi, na biglang mababago yung buhay nila, biglang mabibless sila. Alam mo yun? Nangingibabaw yun. At siguro ngayon ng gabing ito, di ba? May mga bago na ulit na nanonood na, oy, parang saktong-sakto sa akin, parang ako to, di ba? Ganun po kumilos ang Lord eh. Kaya ako nagpapasalamat kasi merong ganitong klaseng community. Merong ganitong klaseng community po. Na tanging nais lang natin makilala si Lord, lumago, at marami tayong malid na kaluluwa pabalik kay Kristo. May conviction. Tama. So yun, 11:36 na. Ilang mga points lamang po ang iiwan ko sa atin. 3 puntos lamang po ngayong gabi. So number 1, fear often comes from unresolved guilt. Fear often comes from unresolved guilt. Bigat sa feeling dahil sa mga problema na dinadala pero gumagaan pag na-remind na God is with us. Amen. Malayo man po tayo pero pwede tayo manumbalik sa Lord. Bro Harold, yung pastor po namin mapanakit kong magsalita. But we love them. Alam nyo, kailangan minsan din natin nasasaktan tayo sa pananalita. No, may mga pagkakataon. So, siguro ganun talaga yung leadership style nila. At kailangan na siguro nating mabalanse tayo, di ba? Yeah, glory to God, Mark. Hello po. So, ayun. Hello, Lady Libra. So, number 1, fear often comes from unresolved guilt. I-ano ko na lang, copy-paste. Yan. Huwag kayong aalis ha, kasi may crossover tayo mamayang madaling araw. Tatawid tayo. Salamat po, Ate Cool Heart. God bless you po. Yan. Fear often comes from unresolved guilt. Sabi po sa Genesis chapter 50, verse 15. Genesis 50, verse 15. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, ito yung sinabi ng mga kapatid ni Joseph, what if Joseph holds a grudge against us and pays us back for all the wrongs we did to him? Paano kung balikan tayo ni Jose? Paano kung singilin niya tayo sa lahat ng mga maling nagawa natin sa kanya? Alam niyo po, guilt has a way of creating fear. Kapag may guilt kang nararamdaman ngayon, merong takot na kasunod. Nagkikreate yung guilt natin ng takot. What if ganito ang gawin? What if ganyan ang mangyari? Kasi meron kang guilt sa iyong kalooban. Sabi po sa Proverbs 28 verse 13. Proverbs 28 verse 13, whoever conceals their sins does not prosper,
But the one who confesses and renounces them finds mercy. Kung sino daw po ang nagtatago ng kasalanan, hindi magtatagumpay. Ngunit ang lahat ng mga nagkukumpisal ay makakaranas ng habag. Kahit anong tago mo sa kasalanang ginagawa mo, our hidden sin on earth is an open scandal in heaven. We cannot conceal our sins forever. Amen po ba? Kitang-kita po tayo ng Panginoon. Si Joseph po, yung mga kapatid ni Joseph, nag-assume sila na maghihiganti si Joseph sa kanila. Bakit? Bakit nag-assume sila ng ganon? Kasi alam nila yung ginawa nilang pagkakasala. Alam nila yung ginawa nilang pagkakamali. Ikaw, baka kasi alam mo na may ginawa kang pagkakamali. Kaya may guilt sa iyong puso. Kaya ka may takot kasi alam mo, may ginawa kang pagkakamali. May ginawa kang pagkakasala. Kaya may takot. Kaya hindi ka makatulog eh. Nababagabag yung kalooban mo eh. Tama po ba? Yung mga tao na alam nilang may ginawa silang mali, sila yung hindi mapakali. Tama po ba yun? Kapag alam mo may ginawa kang mali, di ba? Ikaw yung babagabagi ng konsensya mo. So they assume, yung mga kapatid ni Joseph, yung mga kapatid ni Jose, alam nila may ginawa silang mali. Kaya iniisip nila, baka maghiganti sa atin. Nakaramdam sila ng takot. Ano po yan? Genesis 50 verse 15. Genesis 50 verse 15. Sabi po sa Psalm 32 verses 3 to 5. Psalm 32 verses 3 to 5. When I kept silent, kapag nanahimik ako, my bones wasted away. My bones wasted away. Kapag hindi mo kinumpisal yung mga kasalanan mo na yan, matutuyo ka. Then sabi dito, then I acknowledge my sin to you, and you forgave the guilt of my sin. Alam yung kailangan natin gawin? You acknowledge your sin before God. You acknowledge, Lord, I am sinful. I acknowledge my sin, Lord. Anong sabi dito sa susunod? And you forgave the guilt of my sin, at tayo ay patatawarin ng Panginoon kapag kinumpisal natin ang ating mga kasalanan. Amen? Anong kailangan gawin? Ikumpisal. I-acknowledge. Tanggapin. Lord, makasalanan ako. At kailangan ko po ng tagapagligtas. Alam niyo po, ang isang tao na hindi niya alam na kailangan niya ng tulong, hindi siya hihingi ng hindi niya kailangan ng tagapagligtas. Ang isang taong nalulunod, di ba po? Ang isang taong nalulunod, hindi siya pwede magpanggap na marunong siyang lumangoy. No, hindi siya pwede magpanggap na marunong siyang lumangoy kasi hindi siya sasagipin ng lifeguard. Ang kailangan niyang gawin, sumigaw ng tulong para puntahan siya ng lifeguard. Kasi kung hindi mo i-acknowledge na kailangan mo ng tulong, unti-unti ka lulubog sa tubig. Hindi ka na makikita. Mamamatay ka na doon.
Ang kailangan mong gawin, sumigaw. Kailangan mo sabihin, tulungan niyo ako. Kailangan nating sabihin yon, mga kapatid. You need to acknowledge, kailangan mo ng tulong. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kailangan mo ng sasagip sa'yo. Kailangan mo ng lifeguard. Kailangan mo ng tagapagligtas. Amen. Sabihin mo sa Lord, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Hindi ako makaalis dito sa kinalalagyan ko. Kailangan ko po ng tulong mo. Kung merong unresolved sin sa'yo ngayon, it can burden your heart. Alam mo yung ang bigat? Kasi may unresolved sin ka sa puso mo. But confession and repentance open the door for healing and peace. Amen. Unresolved sin can burden the heart, but confession and repentance open the door for healing and peace. Sino po dito ang gusto ng makalaya? Sino po dito gusto ng gumaling? Amen. Sino dito gusto ng healing and peace? Confess and repent. Confess and repent. Number 2, forgiveness releases the power of God. Alam niyo po, lagi natin tong tinuturo di ba, sa ating lahat about forgiveness. And yes, as believer first, alam niyo po, marami na sa mundo ngayon, even mga matatalinong mga tao, sabihin natin mga experts, psychological experts and all, but they are not Christian. At sinasabi nila, parang nagpo-promote sila na hindi mo kailangang magpatawad. May mga ganon na tinuturo na hindi mo kailangang magpatawad. Nakakalungkot lang po. Siyempre, matatalino silang mga tao, mga psychological experts sila, tapos gano'n yung sinasabi nila, hindi mo kailangan magpatawad. For them, it's okay. But for us, believers, followers of the Lord Jesus Christ, forgive. Kung paano nagpatawad ang Panginoon, sino po tayo para hindi magpatawad? Forgiveness releases the power of God. Alam niyo ba, pag nagpatawad ka, sabi dito, nare-release yung power ng Lord. Bakit? Kasi alam mo na hindi mo kayang magpatawad Di ba po, parang ang hirap magpatawad ng mga taong sumakit sa'yo. Di ba po, parang ang hirap magpatawad ng mga tao na alam mo namang wala kang ginawa sa kanila. Pero lagi sila may ginagawa sa'yo. Pero kapag nagawa mong patawarin yung mga taong hindi ka mahal-mahal, hindi ka ibig-ibig, at hindi ka patawad-patawad, tama ba yung term ko? Hindi talaga sila, alam mo, yung mga tao na yon na hindi naman humingi ng sorry sa'yo, pero kailangan mong patawarin. It releases the power of God. Bakit? Kasi mapapatunayan mo, si Lord to, hindi ako to. Si Lord to. Si Lord yung tumulong sa akin para magpatawad. Kasi para sa'yo, mahirap magpatawad, ma'am, tata. Totoo. Diba? Mahirap magpatawad. Pero, nagawa mo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. O sabi dito, diba, ni Ann Amos, pas okay na po kami ng ate ko dahil sa devotion na to, nagawa ko siyang patawarin. Thank you, Lord. Angela Pahar, yung it takes time, yung healing. Pero yung forgiveness, it's a decision. It's something you need to do now. Ang magpatawad. But yes, healing takes time. But forgive now. Forgive. Kasi decision mong magpatawad Decision mo yon. Sabi sa Genesis 50 verse 19. Genesis 50 verse 19. But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? Sabi ni Joseph, huwag kayo matakot. Ako ba ay nasa lugar o posisyon ng Panginoon?
Alam niyo, sabi sa Romans 12:19, do not take revenge. Do not take revenge, for it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Number 2 po yun. Forgiveness releases the power of God. Diba sabi nga, forgive as the Lord forgave you. Kung paano ka pinatawad ng Panginoon, magbigay ka rin ng kapatawaran sa iba. Si Jose po, he refused to play God. Hindi siya nakipaglaro sa Panginoon. And instead of revenge, alam niya ang panuntunan ng Panginoon, kaya he chose forgiveness. If you will just know the principle of God, you will forgive. It's not about you. It's about Jesus. Ang pagpapatawad po ay hindi siya excuse sa paggawa ng sa mga kamali ang nagawa sa atin. Forgiveness does not excuse the wrong. Pero bakit ka magpapatawad? Hindi para i-excuse yung mga maling ginawa nila sa'yo. But you forgive because you know it releases the burden of carrying it. Gusto mo ba yon? Hindi ka nagpapatawad pero dala-dala mo yung bigat. Sino may kasalanan? Yung tao ba na nakagawa sa'yo? O ikaw na pinipili mong bit-bitin yung bigat na yan na nararamdaman mo? Sabihin na natin, nasaktan ka. Sabihin na natin, sinaktan ka ng intentional. It does not excuse the wrong that they did, but forgiveness is a decision. It is a choice na ikaw ang gagawa. Kahit alam mo, 'di ba? Ang hirap noon. Yung kay Miss Nedge, grabe, I need to forgive them dahil nasaktan nila ako kahit alam ko na wala naman akong ginawa. Ito po yung sa akin, mga kapatid, no? Maraming mga questions tayo about forgiveness. Ako po, kapag nagpataw, may mga time na kailangan ko ba bang kausapin? Depende sa sitwasyon. Huwag mong pilitin yung sarili mo. No? Huwag mong pilitin yung sarili mo. Kapag hindi mo pa kaya makipag-usap, edi it takes time. Pero alam mo sa sarili mo, Lord, pinatawad ko na po yung mga taong ito. Nawa po, Lord, paghilumin mo po ako at tumating sa punto ng buhay ko na handa ko na po silang harapin. But there are times that you need to have boundaries na. No? May mga boundaries ka na, syempre. Romans 12:19. Okay? So, bakit? Bakit tayo magpapatawad? Kasi holding on to bitterness keeps us trapped in the past. Alam mo yun, yung lahat naka-move on na ikaw hindi pa. Binabalik-balikan mo pa rin lahat. Bitter ka pa rin, samantalang lahat okay na. Hirap noon. Gusto niyo ba yun? Hindi ka nagpapatawad. Natrap ka na sa past. And forgiveness allows God to handle justice while we walk in freedom. Mga kapatid, kailangan natin bilisan kasi mag-alas 12 na. Siguro dapat mga 5 minutes na lang. 5 minutes na lang mag-stop na. Mag-ano na tayo. Mag-declaration na tayo. 3 points lang naman. Sino po dito gustong makalaya? Sino dito gusto ng freedom? If you want freedom, forgive. Amen? Forgive. Ayan. Ngayon naririnig mo ako, gawin mo. Huwag kang bastang makinig lang. Okay? Huwag kang bastang makinig lang. Gawin mo. Magpatawad ka.
Kahit hindi humihingi ng tawad sa'yo, patawarin mo, sabihin mo, Lord, pinapatawad ko na. Pero huwag kang sarcastic ba sa'yo, Lord, pinapatawad ko na, ikaw nang bahala sa kanila, sana madapa sila lahat. Hindi. Okay. Lord, pinagkakatiwala ko na po sila sa inyo. Kayo na pong bahala sa mga taong ito. Again, forgiveness is a choice. At ikaw lang ang makakagawa nito. And number 3, and the last, God can turn evil into purpose. Oh. Napakaganda. Ito yung powerful statement na binitawan po ni Joseph. Very powerful statement. And we can declare this over and over bawat araw ng buhay natin. Alam niyo, sabi ni Joseph sa Genesis 50 verse 20, napakaganda. Sabi niya dito, sa kanyang mga kapatid, you intended to harm me. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. What the enemy meant for evil, God meant for our own good. Napaka-powerful. May mga tao na ang gusto, saktan ka, pero kayang i-turn ng Lord yon. Amen? Kayang i-turn ng Lord yon. May mga taong gusto kang pabagsakin, may mga taong gusto kang saktan, may mga tao na naiinggit sa'yo, may mga evil plan sa'yo. Those plans will be frustrated. At mangyayari po, pagagandahin ng Diyos, ito-turn niya itong mga evil plans na ito into God's wonderful purpose. At para kay Jose, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Sabi niya, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Kasi bakit? Kung hindi nangyari kay Joseph, ang lahat ng mga paghihirap na iyon, hindi sila maliligtas doon sa tagutom, doon sa lugar nila sa Canaan. Amen? Hindi sila makakaligtas, mamamatay sila. Hindi sila pagbibilhan ng pagkain. Alam niyo yun? Baka maubusan sila ng pagkain. Pero dahil si Joseph ay naging gobernador doon po sa lugar ng Egypt, na kahit napakahirap ng kanyang pinagdaanan, nagkaroon siya ng pagkakataon upang iligtas ang kanyang pamilya. Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Joseph hindi niya dineny yung evil na ginawa sa kanya. Joseph did not deny the evil done to him, but he saw something bigger. Alam niyo kung ano yung nakita ni Jose? May plano ang Diyos. Pwede mo bang sabihin yun sa'yo? Pwede mo bang sabihin ngayon sa lahat ng pinagdadaanan mo, sabihin mo lang, may plano ang Panginoon. May plano ang Diyos dyan sa kinakaharap mo. May plano ang Diyos dyan sa hirap na pinagdadaanan mo, dyan sa sakit na meron ka. May plano ang Diyos dyan sa paghihirap. May plano ang Panginoon. What others meant for destruction, God used for salvation. May paggagawin ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. And for our application, nasama ko dyan, application. Some seasons of our life may feel unfair or painful. Yes, tama. Diba? May mga moments ng buhay natin
Mga kapatid, unfair, masakit, painful, but God is able to transform even the darkest moments. Amen. God is able to transform even the darkest moments into something beautiful. It's already 11:59, mga kapatid. Bago tayo mag-conclusion, pray lang ako saglit para makatawid tayo, tapos magde-declare lang tayo. Okay? Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Palakpakan muna natin si Lord. Oh God, we praise you and we glorify you. We honor you, Lord. Sa araw po na ito, sa aming pagtawid, Panginoon, sa panibagong araw at panibagong linggo, for our crossover this coming March, hindi po namin nagawa ng February 28 to March 1, but we are doing this now, Lord. Kasi alam po namin ang kahalagahan ng pagtawid, Panginoon. And this month of March, Lord God, alam ko po na meron kang magandang gagawin, mga bagong bagay na ipaparana sa iyong mga anak, Panginoon. And I pray for our crossover, for our declaration, Lord, nawa po ito ay mag-manifest sa aming mga buhay, na sa lahat ng mga salita na amin pong idedeklara at ipoproklama ngayong gabing ito, ngayong hating gabi na ito, Lord God, ito ay magbubunga, ito ay makikita, ito ay mararanasan at mahahawakan namin, Panginoon. Makikita namin, Panginoon, with our own naked eyes. Mahahawakan namin, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Ang lahat ng mga katugunan, sagot sa aming mga panalangin this month of March. In the name of Jesus. This crossover, we pray, Lord God, for your mighty move, for your mighty presence to fill us, Lord God. Wherever we are, Lord, nasa ang lugar man po kami, kahit kami po ay nandito sa platform po na ito, malakas na pagkilos mo ang mararanasan namin. Sa pangalan ni Jesus. Take full control of everything, O God. Maraming salamat po sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon. May your name be glorified, O God, in the name of Jesus. Salamat po. Thank you, God. We honor you, we praise you, we glorify you, God. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Before our conclusion po, at congratulations po, nakatawid na po tayo. At magdedeklara lamang po tayo for this month of March. Amen po ba? Kahit medyo late, magdedeklara pa rin po tayo. Hallelujah. Sa atin po, isasend ko sa ating GC. Okay, wait lang. Napin ko lang. Isasend ko sa GC natin, mga kapatid, para masabayan niyo po ako. Nasa GC na ba lahat? Make sure na nasa group chat po kayo, ah. Sa lahat po ng mga wala pa sa GC, yan, paki-pin naman po, Ate Rochelle. Yan. Kung wala pa po kayo sa GC, teka lang. March Declaration. Pwede po kayong yan. Sige po, pa-add lang po kayo kay Ate Rochelle. Yan, ipipin po sa inyo. Make sure na nasa group chat po kayo para makita nyo po yung declaration po natin. Pwede pong sige, ako na. Sa TikTok. Meron din tayong, group chat sa TikTok. Kasi para dun sa mga walang messenger. Yan. Sige po, yan po. Ay, sorry. Lumabas si Alvin Aragon. Ito na. Paano ba to? Nasaan ba yung message dito? Ito. God bless you, Lelut. Happy birthday. God bless you po. Ayan. Magme-message lang po kayo sa FB, sa Heart to Heart, para maka-join po kayo. Pero kung hindi pa po kayo naka-join ngayon, ang gagawin nyo lamang po, uulitin nyo lamang sabihin ko.
Okay, so these are declaration na inaasahan ng Lord this much. So what we confess is what we possess. Kung anong dinedeklara mo, mangyayari. Amen? Kung ito ay pananampalatayaan mo. Pwede po kayong sumabay sa atin pong declaration. Amen? So sige po, let us start with all our hearts. Kung kaya nyo pong isigaw, o kung hindi naman, basta sabihin nyo lamang po at ideklara. Okay? So, okay, let's start. Hallelujah. Sige po, itaas natin ang ating kamay at sama-sama po nating ideklara. Number 1, 1, 2, 3. This March, I declare that I am crossing over into a new season of grace where God's purpose for my life becomes clearer and stronger. Once again, this March, I declare that I am crossing over into a new season of grace where God's purpose for my life becomes clearer and stronger. Number 2, I declare that the healing power of God is flowing into every part of my body, mind, and spirit this month. Pwede niyo po bang ipatong ang inyong kamay sa inyong ulunan at muli nating ideklara ang number 2, 1, 2, 3. I declare that the healing power of God is flowing into every part of my body, mind, and spirit this month. Pwede ko po bang imbitahan lang po lahat na may mga sakit at karamdaman sa oras na ito? Lord, in the name of Jesus, I pray for all those people who are watching right now na merong sakit at karamdaman. Panginoon, kayo ang Diyos na gumagawa ng mga imposibleng bagay at ginagawa mong posible sapagkat walang mahirap sa iyo. Sinabi mo sa iyong mga salita, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Panginoon, walang mahirap na hindi mo kayang gawin. Kaya Lord, dalangin ko po, we stand on your word that by the stripes of Jesus, we are healed. Lahat ng mga tao may sakit, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, iyong hipuin, iyong pagalingin, Panginoon, in Jesus' name. I rebuke the spirit of diabetes, high blood pressure, stroke, heart disease, cancer, lung disease, chronic kidney disease, Lord God. Kung meron man pong may gout, kung meron man pong hindi magkaroon ng anak, kung meron man pong problema sa dugo, may infection, Lord, in Jesus' name. Kung meron man pong mga tao na may sakit at karamdaman, bacteria, in Jesus' name, hyperthyroidism, pwede niyo po bang ilagay dyan kung meron kayong mga sakit sa oras na ito? We rebuke it, Lord God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord God. Padaluyin mo ang kagalingang nagmumula sa iyo, Panginoon. Even, Lord, yung mga acid, Panginoon, GERD, in Jesus' name, PCOS, in Jesus' name, rhinitis, Lord God, thyroid nodule, cyst, acid reflux, anxiety, depression, in the name of Jesus, we cast you out. Be gone in the name of Jesus. Hallelujah. Endometriosis, O God, mataas na cholesterol, ubos-sipon, lagnat, scoliosis, in Jesus' name, masakit ng ulo, even addiction, Lord, tuberculosis, in Jesus' name. Lahat ng mga pangalan, known or unknown, Panginoon, sinabi mo lahat ng pangalan na iluluhod sa iyo. So we declare, Lord God, all the sicknesses, all diseases will bow in the name of Jesus. Constipation, heartache, prostate at iba't ibang uri ng cancer, sakit sa katawan, tagiliran, high blood, in Jesus' name, mga sumasakit na joints, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, tanggalin mo ang lahat ng sakit na ito. Let there be instant healing right now. Instant healing. Even, Lord, yung mga mahihina ang pandinig, Panginoon, buksan mo ang kanilang tenga in Jesus' name. Joint pain, O God, lahat ng mga sakit na ito, gumawa po kayo ng himala. Gumawa kayo ng himala sa oras na ito. In Jesus' name. Let your healing
flow upon the lives of these people. Renew us, restore our health, Lord God, back to normal. Let there be complete restoration. Let there be complete healing right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, God, for the miracle. Thank you, Lord, for the answered prayer. Thank you, Lord, for our healing. In Jesus' name, we claim it by faith, Lord. We claim it that we are healed by the stripes of Jesus. Amen. Number 3 po. Number 3, this March, the Lord surrounds me and my family with divine protection. No weapon formed against us shall prosper. Another po, this March, the Lord surrounds me and my family with divine protection. No weapon formed against us shall prosper. Number 4, I declare that divine favor will go before me, opening doors that no human effort could open. I declare that divine favor will go before me, opening doors that no human effort could open. Number 5, this month, I cross over from delay into divine acceleration. And what took long before will now begin to move forward. Again, this month, I cross over from delay into divine acceleration. And what took long before will now begin to move forward. Number 6. Okay po, sa lahat na may mga problemang pinansyal, lakasan po natin. 1, 2, 3. I declare financial breakthrough over my life. God will supply my needs and release unexpected provision. Once again, I declare financial breakthrough over my life. God will supply my needs and release unexpected provision. Number 7 po, this March, I walk under an open heaven where my prayers rise and God's blessings flow down. Another po, this March, I walk under an open heaven where my prayers rise and God's blessings flow down. Number 8, I cross over from discouragement into renewed strength because the Lord is restoring my spirit. Once again, I cross over from discouragement into renewed strength because the Lord is restoring my spirit. Number 9, I declare that every area of weakness in my life is being transformed by God's power. Again, I declare that every area of weakness in my life is being transformed by God's power. Number 10, sabay-sabay tayo. This month, divine opportunities will locate me and position me for greater things. Again, this month, divine opportunities will locate me and position me for greater things. Number 11, I declare supernatural wisdom and guidance for every decision I will make this March. Again, I declare supernatural wisdom and guidance for every decision I will make this March. Number 12 po. This March, God is healing wounds from the past and restoring peace in my heart. Again, this March, God is healing wounds from the past and restoring peace in my heart. Number 13, hallelujah. I cross over from limitation into expansion because God is enlarging my territory. Minsan pa, I cross over from limitation into expansion because God is enlarging my territory. Number 14, I declare that financial doors will open and the work of my hands will be blessed. Pwede niyo po bang itaas ang inyong dalawang kamay? And let us declare once again. I declare that financial doors will open and the work of my hands will be blessed. Once again po.
I declare that financial doors will open and the work of my hands will be blessed. Amen and amen. Number 15. This month, my faith will grow deeper and my relationship with God will become stronger. Again, this month, my faith will grow deeper and my relationship with God will become stronger. Number 16. I declare that God's angels are watching over me, guarding my steps wherever I go. Again, I declare that God's angels are watching over me, guarding my steps wherever I go. Number 17 po. This March, every spiritual battle I face will turn into a testimony of victory. Once again, this March, every spiritual battle I face will turn into a testimony of victory. Number 18, I cross over from confusion into divine clarity, knowing that God is directing my path. Again, I cross over from confusion into divine clarity, knowing that God is directing my path. Number 19 po. I declare that divine favor will follow me in my work, my ministry, and every opportunity that comes my way. Again, I declare that divine favor will follow me in my work, my ministry, and every opportunity that comes my way. And number 20 po, this month, I experience both spiritual breakthrough and practical blessings in my life. Again, this month, I experience both spiritual breakthrough and practical blessings in my life. And the last, number 21, at the top of our lungs, pinakamalakas. Number 21, both hands are lifted. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. I declare that March is my month of crossover, where healing, protection, favor, provision, and spiritual growth overflow in my life. Once again, I declare that March is my month of crossover, where healing, protection, favor, provision, and spiritual growth overflow in my life. And for the very last time, 1, 2, 3, I declare that March is my month of crossover, where healing, protection, favor, provision, and spiritual growth overflow in my life. In Jesus' name, amen and amen. Pwede niyo po ba akong sabayan muna dito sa ating closing declaration? All of us, sabayan niyo lang po ako. Sabihin natin, in this month of March, I cross over now into healing, protection, divine favor, financial breakthrough, and spiritual breakthrough, because the Lord goes before me and His grace is upon me. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Mag-close lang po tayo in a prayer for this, Hallelujah! Para po sa ating crossover declaration. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, salamat po as we step, Lord God, into this new season. Panginoon, ngayong month of March, we come before you, Lord God, na nagpapasalamat ang aming mga puso at nagpapasalamat dahil sa lahat ng panahon, kayo po ay nandyan, sa lahat ng katagumpayan, sa lahat po ng mga pagsubok. And today, Lord, we stand in faith, believing that this is not just another month, but Lord, this is a month of divine favor, your goodness,
Your blessing will follow us all the days of our lives. And we declare, Father, in the name of Jesus, na ngayon pong buwan ng Marso, Panginoon, you are leading us into new beginnings, Panginoon. Lahat ng nangyaring delay, mga disappointments, kung mayroong mga burdens in the past season, I pray, God, in the name of Jesus, Panginoon, na maisuko namin ang lahat sa inyo, masurrender namin ang lahat sa inyo, and we choose to move forward with faith, knowing, Lord, that you are already ahead of us at pinrepare mo na po ang lahat ng aming dadaanan. Salamat, Panginoon. I pray for healing, Lord God. Let your healing power flow, Lord God, through every area of our lives, Lord, sa aming katawan, sa aming isipan, sa aming emosyon, sa aming puso, Panginoon. Padaluyin mo ang kagalingan, Panginoon, in Jesus' name. Kung meron man po may mga sakit, Panginoon, let there be restoration, let there be relief, let there be comfort, Lord God. Kung may mga nangihina, release your strength, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah. I also declare divine protection, Lord God, sa amin at sa aming buong pamilya. Guard our coming in and going out, Lord God. Protect us, Lord, from all the danger, from all harm, from every plan of the enemy, oh God. Let your angels watch over us wherever we go, Lord God. In Jesus' name, we pray for your divine favor, for your financial breakthrough, and most of all, Father, I pray for our spiritual breakthrough, oh God. Spiritual breakthrough, God. Draw us closer to you more than ever before. Deepen our faith, renew our passion, Lord God, for prayer, for your word, and for your presence, Lord God. And let our relationship with you grow stronger and stronger and stronger than ever before. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hayaan mo na ang buwan na ito ay maging buwan na punong-puno ng pagpapala, punong-puno, umaagos ang mga testimonies, Lord God, ng iyong kabutihan, ng iyong mga himala, ng iyong kapangyarihan. And this month, Panginoon, will be a month, Panginoon, na magiging evident, Panginoon, ang ginagawa mo sa amin. Ang mga pagpapalang ibubuhos mo sa amin. And you will lead us, Panginoon, sa tamang direksyon. Itaas natin ang ating mga kamay. Lord, Father, we receive this new season with hope, courage, expectation, faith, Lord. Maraming salamat po. May this month be filled with testimonies of your goodness. We glorify you. We thank you, God. We honor you. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen! Amen! And Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Praise God. God is so good po. God is so good. Hallelujah. Congratulations po sa atin pong March crossover, and I know that we are now ready to conquer this month. Amen. God bless you, Baby B, sa inyong pong 3 dogs. I pray for God's healing to be upon them po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa lahat po ng mga bago dito, again po, pwede kayo mag-join. Message lang po kayo sa Heart to Heart page para po makasama po kayo. Amen? Sa atin po mga group chats. We are so excited and we can't wait, mga kapatid, na kayo po ay makasama namin sa amin pong community. Amen. So ngayon po, tapusin lang natin yung conclusion kanina before we end our devotion po. Conclusion, no? Amen. Let there be reconciliation and restoration sa lahat po ng mga pamilya. In Jesus' name. So, kung ang Genesis po ay nagtapos with creation, amen, at ito naman pong gabing ito, nagtapos naman siya sa redemption. So, from creation to redemption. And Joseph's story po reminds us that pain does not have the final word, but God does. God does. God does. Betrayal did not destroy Joseph's life. It became the pathway to his purpose. Napakaganda po nun. Amen.
pace ko. Yeah, salamat sa lahat ng mga pagsubok. Salamat sa lahat ng mga ginagawa ng Lord sa ating buhay. Ayan. Amen po. And for our words, final words for tonight. This one. Ang ganda ng final words natin. People misunderstand you. They may hurt or betray you. But your story is not defined by what people intend. Medyo mahaba. Yan. It is defined by what God intends. And in His hands, ito napakaganda, even the hardest chapters can become a beautiful ending. A beautiful ending. Hindi matatapos ang ating buhay, mga kapatid, kung tayo ay nasa Panginoon, na hindi magtatapos sa isang napakagandang kwento. God bless po sa lahat na may mga exams. God bless you po. God's wisdom and favor be upon all of you in Jesus' name. Yan. In His hands, even the hardest chapters can become part of a beautiful ending. Praise God. So, quick prayer lang for our closing prayer. Lord, salamat sa gabing ito. I-restore mo lahat ng mga kalakasan na wala sa amin. Thank you for your words, O God. Salamat po sa pag-remind sa amin. Salamat po sa natapos. Praise God! We're so blessed. Natapos namin ang Book of Genesis. From Genesis 1 to 50, O God. Thank you for your strength, for your wisdom. Thank you for everything, Lord God. Lahat ng pagtuturo mo po sa amin. At dalangin ko, Lord, na patuloy mo kaming turuan. Huwag mo kaming iiwanan hanggang matapos ang aming lakbayan sa mundong ito. Maging tapat kaming sumusunod, nagmamahal sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Bigyan mo kami ng masarap na pagtulog ngayong gabi. I-restore mo lahat ng mga kalakasang nawala sa amin. At sa amin pong pagpe-prayer and fasting, simula po bukas hanggang sa 7 araw na magkakasama kami sa aming prayer and fasting, I pray, i-restore mo kami, i-empower mo kami, i-renew mo kami, Lord God. Palakasin mo ang aming katawan. Makayanan po namin ang prayer and fasting po na ito, God. In Jesus' name. At lahat ng mga panalangin aming sasambitin sa aming prayer and fasting, Lord God, ay magkakaroon po ng kaganapan, magiging malakas ang tinig, pagkilos mo sa aming buhay sa loob ng 7 araw po na ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambal, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. So, ilang mga announcements lamang po bago tayo magtapos, mga kapatid, at magsisimula na po tayo ng atin pong prayer and fasting tomorrow. Lahat po ba ay nasa GC na ng prayer and fasting? Make sure na nandun po kayo sa GC ng prayer and fasting po. Sige, Arley, chat-checking ko yan. Chat mo ulit sa akin, baka natabunan na siya. Chat mo ulit sa akin. Okay, so Aryan, yung natin, yung prayer and fasting natin. Basta make sure na sa GC kayo. Kung hindi kayo makapasok doon sa official GC, meron tayong temporary GC at meron tayong TikTok GC. Okay? So, mag-chat lang po kayo kay Ate Rochelle or doon na lang pinaka-safe dito. Yan. Para makikita po natin. Punta kayo sa FB nyo, tapos search nyo lang yan. Ito. Search nyo to, heart to heart. Tapos yung red logo. Tapos, message kayo doon na you want to join po. Huwag kayo mag-chat sa akin kasi hindi ko mababasa. Matatabunan po iyan. So, dito kayo mag-chat para mabilis kayo mabilis kayo ma-replyan. If you want to join, go. So, sa prayer and fasting po natin starting tomorrow, kayo po ang mamimili kung anong oras ang inyo pong i-skip. 1 meal fast tayo. Sa lahat na hindi kaya ng 1 meal fast, pwede tayo mag-Daniel's fasting at social media fasting. So, ano pong pinagkaiba? Sa 1 meal fast po, kayo ang mamimili kung ano ang inyo pong i-abstain. Kung yan po ba ay breakfast, 6
6 a.m. to 12 noon. Kung yan po ba ay lunch, 12 noon to 6 p.m. Or kung dinner, 6 p.m. to 12 midnight. Okay? So, yan po ang oras ng atin pong fasting. 1 meal fast. Sa lahat ng hindi kaya mag 1 meal fast, pwede tayo mag Daniel's fasting sa loob ng 7 days. Ibig sabihin ng 7 days fasting po, sa Daniel's fast, fruits and vegetables lang po ang pwedeng kainin. Okay? Tubig lang po sana. Iwas din po muna sa coffee. Yan. So, tubig lang po as much as possible. Kasi po, kailangan talaga nating i-abstain eh. May mga isasakripisyo po talaga tayo. So, for the next 7 days, yan po ang gagawin natin. Kung hindi kaya ng Daniel's fast pa rin, meron tayong social media fasting. Sa social media fasting, lahat ng mga social media platforms except Messenger and TikTok. Kasi sa TikTok tayo nagde-devotion eh. Pero bawal na kayo mag-browse-browse. Yung mismong time na lang ng devotion po natin. Tapos, bawal na rin po ang Facebook, Instagram, and all. Basta ano lang po, Messenger lang, messaging app lang ang pwede. Okay? Kung meron kayong mga medical condition na hindi kayo mag-fasting. So, yun po. Kapag fasting po, yung 1 meal talaga, abstain, hindi kayo kakain. Okay? Tapos, kung Daniel's fast, vegetable lang talaga, tsaka fruits. Yan. So, make sure na nasa GC kayo kasi dun po ako magbababa ng mga gagawin natin for the whole day. Okay? Dun ako magbababa. So, make sure na nasa group chat po kayo. Okay? So, yun lamang po. May mga question po ba? May mga clarification before tayo mag-end? Hindi na po. Doon na rin po tayo sa GC. Doon sa dating GC pa rin. Doon po ako magbababa. 1 meal fast, Daniel's fast, tsaka po social media fasting. Mamimili lang po kayo ng isa doon. Yan. Ako, meron din akong kailangang ipag-pray talaga kung anong kalooban ni Lord sa akin. Kaya kasama ako dyan sa prayer and fasting. Magtanong po kayo kung buntis po kayo, magtanong kayo sa doctor kung possible, kung pwede. Opo, pati sa temporary GC, mag-update ako doon. Pwede din umulit ng fasting, pwede. Bukas na po. So, magbababa na ako ngayon. Okay? So, doon kayo sa prayer and fasting mag-join. Tapos, Ate Rochelle at sa lahat ng mga moderators, paki-approve na lang sila lahat. Okay? So, praise God po. Nakatapos tayo ng ating crossover ngayon. So, see you. By the way, mga kapatid, meron akong pinagpipray ngayon kung ano ang plano ng Lord sa akin. So, for the meantime, yung devotion natin ay once a day muna. Kasi may mga kailangan akong i-prepare. Okay? So, ano po ang mas okay sa inyo? Umaga o gabi na devotion? Umaga o gabi? Aryan, chat mo ako, i-add kita sa GC ng mga moderators. Ano mas okay sa inyo? Umaga o gabi? Naku, iba-iba, no? Pero parang mas marami yung gabi. Iba-iba. Okay. Pero parang majority ay evening po, mga kapatid. So, kung hindi man kayo makaka-attend muna sa gabi, pwede naman tayo sa Red app, sa YT. Pero, kung sa gabi, anong oras? Sana wala akong mga lakad dun. Pero, siguro, ilalaan ko na talaga kasi isang araw na lang tayo magde-devotion muna. Okay? Okay, wag lang late sa gabi. Kaya ba ng mga 7 or 8? 7 or 8? Yung mga nasa ibang bansa hindi makakaabol, no? Kapag mga ganun. Kapag 8 p.m. Okay, 8 p.m. Yung mga nasa ibang bansa, kaya ba? Habol kayo 8 p.m. Ayan. Sige.
Okay, 8 p.m. Sige po. So, bukas, ngayon linggong to kasi may mga kailangan akong ihanda. Okay? And, paghahanda na rin natin to. If ever, kung ano man ang plano sa akin ni Lord, alam nyo na, basta magkikita-kita tayo, magde-devotion tayo araw-araw. Okay? Siguro yung sa morning devotion natin, mga kapatid, personal. Siguro that's the time na kailangan nyo nang i-practice na magkaroon kayo ng personal devotion kay Lord. Okay? So pagkagising sa umaga, it's personal, it's you and God. Okay? It's you and God. Okay, Mark. God bless you, Mark. Okay, sa umaga, ikaw at ang Diyos. Kailangan i-practice mo na sa sarili mo yon. I-practice mo na, okay, may quiet time with God, it's between me and God. So every morning pagkagising ko, magde-devotion ako. Okay? So sa gabi, tayo magkakasama tayo. At saka yung grounding session, sabi ko sa inyo sa Monday. Okay. Praise God! So tomorrow po, pagkagising sa umaga, pray, devotion, kita-kita tayo sa gabi. Yan. Praise God! Hallelujah! So yun po, maraming salamat. God bless you all po at pagpalain tayo ni Lord. Maraming salamat ulit sa lahat na mga nakasama natin tonight. To all our mission partners, kilala kayo ni Lord. God bless you all po sa pagiging tapat na mission partners. Congratulations sa ating lahat. Sa lahat ng mga moderators, maraming salamat. Intercessors, magkakaroon na ulit tayo ng training this week. So, tuloy-tuloy na ulit tayo kasi wala naman tayong gagawin ngayong linggo. At kailangan ko magpahinga. Feeling ko. Kailangan ko magpahinga ngayon. So, salamat po. At ano ba? Yung Bible giveaway natin, pagtutuloy na rin natin yan. Praise God. Ano ba yung mga announcements natin? Yun. So, yun lang naman. God bless everyone. No? Mahal tayo ni Lord. Pagpalain tayo lahat ni Lord. Isama niyo po ako sa prayer kung anong kalooban sa akin ni Lord. Kung magba-back to schooling ba ako, kung ano bang gagawin ko, please pray for me. And yeah, yung jail din. Yung jail, tutuloy natin yan. Jail, Bible giveaway, yes. We will do it. So yun, see you po tomorrow night, guys. Huwag kayong mawawala dahil may grounding session tayo mamaya. Gabi, dahil March 9 na. So, thank you so much. Good night. God bless us all. I love you all with the love of the Lord. Kakayanin basta magkakasama. Amen. Thank you, Jesus. Pag-pray niyo po ako yung sana hindi masyadong masakit yung hita or balakang ko bukas or mamaya. Okay? Salamat. Thank you so much, guys. God bless. Let the love of the Lord, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. I love you all, and God loves us all. Sobrang blessed ngayon dahil nakatapos tayo ng crossover at may prayer and fasting tayo ngayong linggo. 7 days, guys. Tuloy-tuloy. Walang mapapagod sa prayer and fasting. Walang susuko. Mga kapatid, sa lahat na mag-undergo ng prayer and fasting, isulat nyo na lahat ng mga prayer requests nyo. Kasi kasama talaga yan. Okay? Kasama talaga yan. Merong mga bagay na gagawin si Lord sa atin. So isulat nyo na yung mga prayer requests nyo sa papel, sa notebook, sa phone. Kaya tayo magpe-prayer and fasting kasi gusto natin, mga kapatid, hindi lang tayo basta mag-i-skip ng meal. Okay? So ang gusto natin, ma-feel tayo ni Lord. Okay? Ma-empower tayo ni Lord. At habang ginagawa yun ng Panginoon sa atin, alam natin, ang Diyos ang provide, ang gagawa, ang sasagot sa ating mga prayers. Amen. So, yun. Okay? Kung may mga pinagpe-pray ka, ilagay mo dyan. Lord, ano bang kukunin kong course? Lord, ano bang ganito, blah, 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 etc. Mangungusap siya sa atin. Mangungusap siya. Okay? So, God bless everyone and have a good night. God bless po. Paalam. Love you all. Thanks so much, guys. Chat sa GC. Make sure na nasa group chat po kayo. Okay? Thank you, guys. See you tomorrow. Walang mawawala. 300 plus again tomorrow. So, thank you, guys. Paalam. I love you all with the love of the Lord. Matulog na. Huwag magpuyat na. Okay? Tapos na tayo ng crossover. Pwede ka nang antukin. Pwede ka nang matulog. Good night. Love you all. Good night. I'll be ending this live, guys, in 3, 2, 1. Paalam. God bless po, everyone. Salamat.
Nawala anto ko. Chat-chat tayo sa GC, guys. Bye-bye. Sa lahat ng mga nagkape, good luck. Kung makakatulog. At least hindi kayo inantok sa crossover, di ba? Masaya tayo ngayong gabing to. Ako rin nagkape rin ako, pero hindi pa ako makakatulog eh. Bahala na si Lord. Bye-bye po, Tita Marlene. Okay, God bless everyone. Ay, thank you, Lord. Sobrang saya. God bless po. Paalam. 3, 2, 1. God bless. Bye-bye. Uy, Mami Jean, God bless po sa embassy niyo tomorrow. God's favor. Nawa po doon kayo matapat sa mababait na mga magi-interview. God bless po, Mami Jean. God bless po. Yan, ingatan kayo na Lord dyan sa Davao. God bless, Mami Jean. Bye-bye. God bless everyone. 3, totoo na to 3, 2, 1. Bye-bye. Mami Jean, love you. God bless.